Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Sana ay palagi kayong nasa maayos na kalagayan at pati na rin po ang mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari noong 11 taong gulang pa lamang ako. Hindi ko na lamang po babanggitin ang lugar kung saan ito nangyari. Ang karanasan kong ito ang nagturo sa akin na hindi dapat tayo nang huhusga base sa panlabas na anyo ng isang nilalang dahil madalas kung sino pa ang hindi mo inaasahan ay siya pa palang magiging kakampi mo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Janus. At ito ang aking kwento. 9 na taong gulang ako nung namatay ang nanay ko dahil sa isang sakit. Ang tatay ko ay nagmamay-ari ng malaking taniman ng mais sa aming baryo. Kaya naman, masasabi ko na maginhawa ang aming buhay. Pero bukod sa pagiging negosyante, kilala rin si tatay bilang isang magiting at mahusay na manunugis ng mga aswang. May ginagamit siyang balaraw na nagmula pa sa isang mahusay na antingero na nakilala ni tatay nung binata pa siya. Inakala ko na kami na lang ni tatay ang magkasama habang buhay. Ngunit matapos ang 1 taon ng pagkamatay ni nanay, ay nagkaroon bigla ng nobya ang tatay ko, si Tita Fiona. Dahil mahal na mahal ni tatay si Tita Fiona, ay hinayaan niyang manirahan ito sa bahay namin, kasama ang binatang anak ni Tita Fiona sa pagkadalaga na si Rodel. Nung umpisa ay napakabait ni na Tita Fiona at Rodel sa akin. Itinuring ako ni Tita Fiona na parang tunay niyang anak, habang si Rodel naman ay madalas na makipaglaro sa akin at siya pa nga ang naghahatid sa akin sa paaralan kung minsan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang 11 kaarawan ko, Sir Blair. Sa araw kasi na yun, tuluyang nagbago ang takbo ng buhay ko. Natatandaan ko na galing ako noon sa eskwelahan. Masaya akong naglalakad pa uwi sa bahay dahil may dala akong pulang sisiw na nabunot ko sa palabunutan sa labas ng eskwelahan. Pagdating ko sa bahay ay nagtaka ko dahil umiiyak si Tita Fiona habang si Rodel ay nakaupo lang at nakatulala. Doon pa lang ay nakaramdam na ako ng kaba. Tita Fiona, bakit po kayo umiiyak? Janus ang tatay mo. Wala na siya. Wala na ang tatay mo. O, paanong wala na po si tatay? May pinuntahan po ba siya? Hindi mo ba naiintindihan? O sadyang mahina lang ang utak mo? Patay na ang tatay mo. Dinala na sa puninarya ang katawan niya. Diyos ko, Tomas. Bakit mo ako iniwan? Hindi ko kayang wala ka, Tomas. Tomas! Nagbibiro lang po kayo, di ba? Nagbibiro lang po kayo. Kuya Rodel, ano ba talaga ang nangyari kay tatay? Pagod na pagod kasi siyang umuwi. Sabi niya, masakit daw ang dibdib niya. Tapos, bigla na lang siya natumba at nawala ng malay. Pinursuan ko siya. Yun, wala na siyang pulso. Siguro may sakit sa puso si Tito Tomas at hindi niya yung sinasabi sa atin. Baka inatake siya sa puso kanina at yun ang ikinamatay niya. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi pa patay si tatay.
Pupuntahan ko siya. Samahan niyo ako kung nasan siya. Huwag mo na siyang puntahan sa puninarya. Inaayos na ang katawan niya ron. Mamayang gabi ay nandito na yon. Nang sandaling yon, pakiramdam ko ay nananaginip lamang ako. Hindi pa ako makapaniwala na patay na si tatay dahil napakalakas pa niya bago ko umalis kaninang umaga para pumasok sa eskwelahan. Niyakap pa nga niya ako ng maigpit na bihira niyang ginagawa. Kaya pala niya ako niyakap ng ganon. Kasi yun na pala ang huling beses na magagawa niya yon sa akin. Saka lang ako naniwalang patay na ang tatay ko nang dalhin na sa bahay ang bangkay niya na nasa loob ng kabaong. Unang gabi pa lang ng lamay niya ay napakarami ng tao ang nagpunta para makiramay. Karamihan sa kanila ay yung mga nailigtas ni tatay sa mga aswang nung buhay pa siya. Hindi ako umalis sa tabi ng kabaong ni tatay. Iyak lang ako ng iyak doon habang nakatingin sa mukha niya. Habang umiiyak ako, ay nagulat ako nang lumapit bigla si Tita Fiona sa akin at tinapik niya ako sa braso. Tama ng pag-iyak-iyak mo dyan. Kanina ka pa umiiyak ka. Hindi ka ba nauubusan ng luha? Tumulong ka muna sa amin ni Rodel sa pag-aasikaso sa mga bisita. Pero tita, ayoko pong umalis sa tabi ni tatay. Dito lang po ako. Hindi naman aalis ang tatay mo kasi patay na siya. Huwag kang parang senyorito rito, ha? At tumulong ka sa amin. Ikaw nga dapat na mas kumilos dahil anak ka ng patay. Sige na, tama ng iyak. Pumunta ka na sa kusina at mamigay ka ng sopa sa mga nakikipaglamay. Dahil tinuruan ako ni tatay na sumunod kay Tita Fiona, ay nagpunta na lang ako sa kusina kahit ayokong umalis sa tabi ng kabaong ni tatay. Naglagay ako ng mainit na sopas sa mga mangkok at isa-isa ko yung ipinamigay sa mga taong nasa aming bahay. 3 gabi na ibinurol si tatay bago siya inilibing. Habang inililibing si tatay, ay doon na talaga bumuhos ang aking emosyon. Nagwala ako ng gusto dahil gusto ko nang sumama sa hukay kung saan ilalagay ang kabaon ng tatay ko. Ginawa ni Tita Fiona at Rodel ang lahat para pakalmain ako. Nang sandaling yun kasi, ay alam ko na kahit bangkay ng tatay ko ay hindi ko na makikita kahit kailan. Nang makauwi kami sa bahay, matapos ang libing, ay nakatulala akong umupo sa sala. Hawak ko ang larawan ni tatay at walang tigil ang pagpatak ng aking luha. Hindi nagtagal ay lumapit sa akin sina Tita Fiona at Rodel. Nagulat ako nang bigla akong kinurot ni Tita Fiona sa aking tagiliran. Aray, tita! Aray, ang sakit naman! Aray, tita, tama na po! Aray ko! Dapat lang yan sa'yo. Kanina ko pa gustong gawin yan sa'yo sa sementeryo. Talagang pinahirapan mo kami ni Rodel kanina sa pagwawala mo, ha? Gumawa ka pa talaga doon ng eksena. Sinabi mo pa, Nay. Hindi na napansin ng mga tao yung pag-iyak mo kasi dahil nagwala ang Janus na yan doon kanina. Kaya nga, hindi na talaga napansin ng mga tao yung pang-best actress na iyak ko dahil sa'yo. Ay nako, buwiset. Agaw eksena ka talaga. Dapat sa'yo, sumama ka na rin sa hukay sa tatay mo kasi yun naman ang gusto mo, di ba? Sorry po. Hindi ko naman po kasi mapigilan ng sarili ko eh. Alam ko po kasi na hindi ko na po makikita si tatay kahit kailan. Ewan ko sa'yo. Sige na. Pumasok ka na nga muna rin sa kwarto mo at naiirita ako sa pagmumukha mo. Nakayuko akong tumayo at naglakad papunta sa aking kwarto. Medyo nagtaka ako sa pagbabago sa pakikitungo
ni na Tita Fiona at Rodel sa akin simula nang mamatay si tatay. Pero inisip ko na baka panandalian lamang yon. Baka gaya ko ay nasasaktan din sila at magulo ang utak nila dahil sa biglaang pagkamatay ni tatay. Ilang araw akong hindi pumasok sa eskwelahan dahil kailangan ko pang magluksa at naintindihan naman yon ng guro ko na si Teacher Samuel. Alam niya na hindi ko pa kayang mag-focus sa pag-aaral kaya siya mismo ang nagsabi sa akin na wag na muna akong pumasok sa eskwelahan. Hanggang isang umaga, nang magising ako, ay nagdesisyon na ako na kailangan ko nang pumasok sa school dahil baka mabawasan ang lungkot ko kapag nakasama ko ang mga kaibigan ko. Naligo agad ako at nagsuot ng school uniform. Nang dumulog ako sa hapagkainan, ay naroon na sina Tita Fiona at Rodel. Nainggit ako sa kanila kasi masaya silang nagkwekwentuhan na para bang nakalimutan na nila ang pagkawala ni tatay. Hanggang sasabay silang napatingin sa akin. Oh, Nay, tignan mo to si Janos, oh. Nakasuot ng school uniform. Hoy, ikaw. Bakit nakasuot ka ng ganyan, ha? Papasok na po kasi ako sa school. Ilang araw na po kasi akong absent eh. Oo nga pala. Nakalimutan ko sabihin sa'yo na simula ngayon, hindi ka na mag-aaral. Ano po? Bakit naman po? Hindi ka na mag-aaral kasi tutulong ka na sa mga trabahador doon sa maisan. Tapos kailangan mo rin akong tulungan sa mga gawaing bahay dito. At hindi ko kaya na mag-isa ang mga gawain dito. Malolos siyang kagad ako kung ako lang ang mag-isang kikilos dito. Pero hindi po ako pwedeng tumigil sa pag-aaral. Ang sabi po ni tatay dapat po makatapos po ako ng pag-aaral hanggang kolehiyo. Nasa na ba ang tatay mo, ha? Diba? Nasa ilalim na siya ng lupa. Wala na siya rito sa bahay. At dahil ako ang mas nakatatanda sa inyong lahat, ako na ang masusunod sa pamamahay na ito. Hindi pwedeng pasarap-sarap ka lang sa buhay, Janos. Kailangan mong kumilos dito. Dahil kung hindi, hindi kita pakakainin. At baka palayasin pa kita. Ayoko po. Mag-aaral pa rin po ako kahit wala na po si tatay. Hoy! Huwag mo nga sinasagot si nanay ng ganyan. Wala kang galang sa mas nakatatanda sa'yo, ah. Hindi ka siguro tinuruan ng nanay mo nun ng magandang asal, ano? Kaya hindi ka marunong gumalang sa nakatatanda sa'yo. Hindi totoo yan. Tinuruan ako ng nanay ko ng magandang asal nung buhay pa siya. Hindi ba'y tinuro ng nanay mo sa'yo na hindi ka dapat sumasagot sa mas nakatatanda sa'yo? Ayoko nang sinasagot-sagot mo ng pabalang ang nanay ko, ha? Bibigwasan kita ng isa kapag inulit mo pa yan. Mariin kong naikuyom ang mga kamay ko. Tinignan ko ng masama si Rodel. Oh, bakit ang sama mo makatingin, ha? Bakit nalaban ka ba sa akin? Huwag mo akong sinusubuan dahil papatulang kita kahit bata ka pa. Tama na yan, Rodel. Huwag mo nang patulan niyan si Janos. At ikaw naman, Janos. Huwag ka nang maraming tanong. Kapag sinabi kong hindi ka na mag-aaral, hindi ka na mag-aaral. Mas mabuti na mapakinabangan ka rito sa bahay at doon sa maisan. Kailangan na habang bata ka pa lang, ay matuto ka ng magbanat ng buto. Dahil paglaki mo, ay sa maisan din naman ang bagsak mo. Kahit gusto kong tumutol sa sinabi sa akin ni Tita Fiona, ay mas pinili ko na lamang ang tumahimik. Nang sandaling yon, naramdaman ko na kahit na ano pang sabihin ko, ay hindi ako mananalo sa kanila. Dahil bata ako. Masakit para sa akin ang huminto sa pag-aaral, pero wala akong nagawa, kundi ang sumunod sa mga sinabi ni na Tita Fiona at Rodel. Simula noon, ay nagkaroon na ng malaking pagbabago sa buhay ko. Hindi na ako pumasok sa school at halos hindi ko na maramdaman
na isa akong bata dahil may mga araw na nasa maisan ako para magtrabaho. Kapag nasa bahay naman ako, ay panay ang utos sa akin ni na Tita Fiona at Rodel. Nakakapagpahinga lang ako tuwing matutulog ako sa gabi. Doon na ako natutong maglinis ng bahay at magluto. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa harapan ng aming bahay, ay nagulat ako nang dumating bigla si Teacher Samuel. Nakangiti siyang lumapit sa akin. "Janus, kumusta ka na?" Ayos lang po, teacher. Ano pong ginagawa niyo rito?" Kasi naman mag-iisang buwan ka nang hindi pumapasok sa school eh. Natatakot ako na baka i-drop ka na ng school. Alam ko na masakit pa rin sa'yo ang pagkawala ng tatay mo. Pero meron kasi tayong sinusunod na mga regulations sa school. Ano kasi, teacher ano po eh? Hindi ko na nagawang ituloy ang sasabihin ko dahil nagmamadaling lumabas si Tita Fiona sa bahay. Lumapit siya sa amin at inakbayan niya ako. Eka, hindi ba ikaw ang teacher ni Janus? Ako nga po. Ako po si Teacher Samuel. Ako naman ang stepmother nitong si Janus. Ako nang tumatayong guardian niya ngayon. Ano palang meron at nandito ka? Nag-aalala lang po kasi ako kay Janus. Mag-iisang buwan na po kasi siyang hindi pumapasok sa school. Ganun ba? Kahit nga ako ay nalulungkot. Kasi ayaw nang bumalik ni Janus sa pag-aaral. Pero tita, bigla na lang kasing nawala ng ganang mag-aral si Janus nang mamatay ang tatay niya. Noong mga unang araw ay naiintindihan ko pa kung bakit ayaw niyang pumasok sa eskwelahan. Pero nitong mga huling araw ay sinabi ko sa kanya na baka pwede na siyang pumasok ulit. Pero ayaw na niya. Bakit naman po ayaw niya nang mag-aral? Hindi ko rin alam sa batang yan, teacher. Basta't sabi lang niya sa akin ay wala na siyang ganang mag-aral. Sinabi ko nga sa kanya ang kahalagahan ng edukasyon sa kanya dahil yun ay isang yaman na hindi mananakaw ng kahit na sino sa kanya. Pero ayaw niya na talagang bumalik sa pag-aaral. Siguro ay talagang nasasaktan siya sa pagkamatay ng tatay niya. Baka iniisip niya na wala na silbi ang pag-abot niya sa kanyang mga pangarap sa buhay dahil wala na ang tatay niya. Diyos ko, talagang naaawa ako sa batang ito. Naaawang tinignan ako ni Teacher Samuel. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na walang katotohanan ang mga sinabi ni Teacher Fiona. Pero naramdaman ko ang pasimpleng pagpisil ni Tita Fiona sa balikat ko na para bang sinasabi niya na wag akong magsasalita nang hindi niya magugustuhan. Ganun po ba? Janus, totoo ba ang sinabi ng tita mo? Janus, kailangan mong bumalik sa pag-aaral. Importante sa ating lahat ang edukasyon dahil pagdating ng araw ay mapapakinabangan mo yun. Huwag kang mag-alala, teacher, at hindi ako titigil na kausapin at pilitin si Janus na bumalik sa pag-aaral. Sige po. Napakaswerte po ni Janus dahil meron po siyang stepmother na kagaya ninyo. Nakakahiya naman ang papuri mo sa akin, teacher. Pero sa kaalaman mo, ay dalaga pa ako. May isang anak na binata. Nakakalungkot nga. At wala na akong kayakap ngayon sa gabi. Napangiwi ako dahil kinindatan ni Tita Fiona si Teacher Samuel. Halatang nilalandi niya si Teacher Samuel kahit kakamatay lamang ni tatay. Sige po. Mauuna na po ako. May mga kailangan pa po akong asikasuhin eh. O sige, mag-iingat ka, teacher, ha? Kapag gusto mo ng kausap ay dalawin mo lang ako rito. Palagi akong available. Basta't ikaw. Naiilang nang ngumiti si Teacher Samuel bago siya tumalikod at naglakad paalis. Nang nakalayo na siya, ay mahigpit na hinawakan ni Tita Fiona ang braso ko. Hinila niya ako papasok sa loob ng bahay. Pagdating sa salas, ay marahas niya akong binitiwan, sabay duro sa akin. Hoy!
Ikaw na magaling na bata ka. Sinabi mo ba sa teacher mo na ako nagsabing huwag ka na mag-aral, ha? Hindi po, tita. Pero bakit niyo po sinabi sa kanya na ako may gusto na tumigil ako sa pagpasok sa school? Hindi po ba kayo po may gusto nun sa akin? Eh di kapag sinabi ko yon, lalabas na ako masama. Pero ako po ang lumabas na masama eh. Saka, pagsisinungaling po ang ginawa niyo, tita. Ang sabi po sa akin ni tatay dati, mali po ang magsinungaling. Ano bang pakialam mo kung magsinungaling ako? Ito ang tandaan mo, ha? Kapag may nagtanong sa'yo kung bakit hindi ka na pumapasok sa eskwelahan, ang sasabihin mo ay dahil gusto mo na ayaw mo nang mag-aral. Kapag sinabi mo na ako ang nagpahintusay sa pag-aaral, mayayari ka talaga sa akin. Palalayasin kita para sa lansang ka na tumira. Nagkakaintindihan ba tayo? Parang awa mo na po, tita. Ayoko pong tumira sa lansangan. Kaya nga sundin mo ang lahat ng gusto ko para hindi kita palayasin. Naiintindihan mo ba? Opo, tita. Yan. Ganyan nga, Janus. Matuto kang sumunod sa akin. Ngayon, gusto ko maglinis ka naman sa kwarto ko. Ang kapal na ng alikabok doon. Wala ka talagang pagkukusa, talagang hinihintay mo pang utusan kita. Hala! Kilos! Nagmamadali kong sinunod ang utos sa akin ni Tita Fiona. Kinuha ko kagad ang walis at pamunas bago ko magtungo sa kwarto niya. Nagsimula ako sa pagpupunas sa mga gamit na naroon. Nang sandaling yon, ay sinabi ko sa sarili ko na susundin ko na lamang si Tita Fiona para hindi ako mapalayas. Hindi ko pa alam nung mga panahong yon na mas may karapatan ako sa bahay na yon kaysa sa kanila dahil bata pa ako. Habang naglilinis ako sa kwarto ni Tita Fiona, ay natigilan ako nang makita ko ang balaraw ni tatay. Nakalagay yon sa isang frame at nakasabit yon sa dingding. Pinagmasdan ko ang balaraw. Noon pa man ay manghang-mangha na ako sa disenyo ng balaraw ni tatay. May mga nakaukit na simbolo sa hawakan at talim nun. Ang sabi sa akin ni tatay ay mabisang panlaban sa mga aswang ang balaraw na yon dahil meron yung dasal mula sa isang magaling na antingero. Kahit isang saksak lang ng balaraw ay malaking pinsala na kagad ang makukuha ng isang aswang. Nagulat ako nang biglang pumasok sa kwarto si Rodel. Ngumisi siya nang makita niya akong nakatingin ako sa balaraw. Hoy ikaw, bakit mo tinitignan yan, ha? Naalala ko lang po si tatay. Yan po kasi ang ginagamit niya sa pakikipaglaban sa mga aswang nung buhay pa siya. At ako na ang susunod na gagamit niyan kapag may aswang na sumalakay dito. Sigurado ako na kapag ginamit ko yan, ay hahangaan din ako ng mga tao gaya ng paghanga nila noon kay Tito Tomas. Pero, Kuya Rodel, ang sabi po kasi sa akin ni tatay nun, sa akin niya ni Papa Mana. Hindi ba? Sinanay niya ako nun sa paggamit niyang balaraw. Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo ba ay kaya mo nang makipaglaban sa mga aswang? Kay bata-bata mo pa? Ang sabi ni tatay, wala daw sa edad ang pakikipaglaban sa mga aswang. Basta meron daw akong lakas ng loob, ay kaya kong maging isang manunugis. Sinabi niya yun sa'yo? Kalokohan. Baka nga maihi ka sa sobrang takot kapag nakakita ka ng aswang eh. Huwag kang ilusyonado. Ako ang gagamit ng balaraw na yan at hindi ikaw. Pero ako ang anak ni tatay, kaya ako ang dapat na gumamit niyan. Bakit? Inaangkin ko ba ang tatay mo, ha? Sinabi ko ba na anak niya ako? Hindi naman, di ba? Talagang ugali mo namang agaw ng eksena, no? Ako ang gagamit niyan dahil dapat akong hangaan ng mga tao rito. Ako ang magiging susunod na manunugi sa baryong ito at hindi ikaw. O ano? Sasagot ka pa? Hihirit ka pa? Baka gusto mong paduguin ko yung nguso mo? Sa takot ko na baka totohanin
ni Rodel ang sinabi niya, ay hindi na ako nagsalita pa. Nang lumabas na siya ng kwarto, ay ibinalik ko ang tingin sa balaraw ni tatay. Ini-imagine ko na hawak ko ang balaraw habang nakikipaglaban ako sa mga aswang. Nalungkot ako dahil mukhang hindi na mangyayari ang pangarap ni tatay para sa akin na sundan ang yapak niya bilang isang manunugis dahil paniguradong magiging malaking hadlang doon si Rodel. Kinagabihan ay naghain na ako ng hapunan pero 2 pinggan lang ang inilagay ko sa lamesa dahil ayaw ni na Tita Fiona na sumasabay ako sa kanila sa pagkain. Wala na akong nagawa tungkol sa bagay na yon dahil bilang bata ay wala pa akong kakayahan na ipaglaban ang aking sarili. Kung ano lang ang sabihin nila sa akin ay sinusunod ko na lang. Habang kumakain, sina Tita Fiona at Rodel ay nasa isang sulok lang ako at naghihintay kung meron silang iuutos. Nay, nakita ko kanina yung balaraw ni Tito Tomas sa kwarto mo. Sa tingin mo ba, kaya kong maging manunugis kapag ginamit ko yun? Aba, maganda yung naiisip mo, Rodela. Kapag nakita ng mga tao na kaya mo makipaglaban sa mga aswang, ay hahangaan ka nila, gaya ng paghanga nila noon kay Tomas. Kaya nga po naisip ko na maging manunugis eh. Sana ay may aswang na umatake rito para magamit ko na yung balaraw. Tapos, manghingi ka ng bayad kay Kapitan. Sabihin mo, kapalit ng pagliligtas mo sa mga tao, ay dapat may natatanggap kang pera. Alam mo kasi, nung buhay pa si Tomas, ay sinasabi ko sa kanya na dapat ay naniningil siya. Ang loko naman ayaw. Okay na raw siya sa kita ng maisan. Abay Diyos ko, sa panahon ngayon, hindi ka mabubuhay sa pagpapakabayani. Dapat ay maging practical ka rin. Tama naman po si tatay. Hindi po trabaho ang pagiging manunugis. Isa po yung tungkulin. Hoy ikaw, bakit ka ba sumasabat sa usapan namin na kinakausap ka ba namin? Alam mo ba, Nay, ang sabi ni Janus ay siya ang gagamit ng balaraw ng tatay niya para makipaglaban sa mga aswang. Nakakatawa naman yung sinabi mo, anak. Talaga ba, Janus? Sinabi mo yon? Yun po kasi yung sinabi sa akin ni tatay dati. Sa akin niya po gustong ipamana yung balaraw para sumunod ako sa pagiging manunugis niya. Sa lahat ng sinabi mo, yan ang pinaka nakakatawa. Paano naman magiging isang manunugis ang isang batang kagaya mo? Yan nga din po sinabi ko sa kanya kanina, Nay. Natawa rin nga ako nang marinig kong sinabi niya yun. Ambisyosang bata. Akala mo naman talaga ay kaya niyang makipaglaban sa mga aswang. Hoy ikaw, huwag kang ang ilusyonado. Kahit gamitin mo ang balaraw ng tatay mo, hindi ka mananalo sa mga aswang. Nanliit ako ng gusto sa mga salitang narinig ko. Pinigilan kong umiyak dahil alam kong mas matutuwa sina Tita Fiona kapag nakita nila kong umiiyak. Mas lalo ko tuloy na-miss si tatay dahil nung buhay pa siya ay hindi ako nakakaranas ng ganung klase ng pang-aapi. Ngunit ganun pa man, pinilit kong maging matatag at umasa ako na lahat ng paghihirap na nararanasan ko ay meron ding katapusan. Hanggang sa tila nagbilang anghel si Rodel. Isang gabi, nagkaroon ng kaguluhan sa aming baryo nang dahil sa pagsalakay ng isang aswang. Pumasok yun sa bahay ng kapitbahay namin, kaya agad na nakarating sa amin ang nangyayari. Ang unang pumasok sa utak ko ay kunin ang balaraw, kaya tumakbo kagad ako sa kwarto ni Tita Fiona. Ibinaba ko mula sa dingding ang frame at binuksan ko ang likod doon para makuha ko ang balaraw. Nang makuha ko na ang balaraw, ay saktong pumasok naman sa kwarto sina Tita Fiona at Rodel. Agad na inagaw ni Tita Fiona sa akin ang balaraw at ibinigay niya yon kay Rodel. Ikaw na bata ka.
Ba't mo hawak ang balaraw, ha? Aagawan mo pa ng eksena ang anak ko? Hindi po. Kinuha ko po yan para ibigay po kay Kuya Rodel. Nagpapalusot ka pa, ha? Rodel, lumabas ka na. Labanan mo na yung aswang para makita ng mga tao na isa kang manunugis. Sandali lang po, Nay. Parang bigla po akong kinabahan eh. Pwede po bang susunod na lang ako makipaglaban sa mga aswang? Ano ka ba? Ito na ang pagkakataong hinihintay natin para mapakita mo sa mga tao na ikaw na ang bagong manunugis dito sa baryo ito. Isipin mo na kapag napatay mo yung aswang, ay maraming tao ang hahanga sa iyo. Rerespetuhin ka ng lahat at tataas ang tingin nila sa iyo. Kapag nangyari yon, pwede ka nang maningil ng malaking halaga ng pera para sa serbisyo mo. Tama ka, Nay. Sandali lang. At mag-iipon lang ako ng lakas ng loob. Huwag ka na mag-ipon ng lakas ng loob at lumabas ka na. Baka mamaya, mapatay na ng aswang na yun ang kapitbahay natin. Bilisan mo! Pinagtulakan ni Tita Fiona si Rodel hanggang sa makalabas siya ng bahay. Napipilitang tumakbo si Rodel sa bahay ng kapitbahay namin. Habang kami naman ni Tita Fiona ay nasa may pintuan lang. Kahit masama ang ugali ni Rodel, ay ipinagdasal ko pa rin ang kaligtasan niya. Ipinagdasal ko na sana ay hindi siya masaktan at magtagumpay siyang iligtas ang kapitbahay namin na inaatake ng aswang. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas na si Rodel sa bahay ng aming kapitbahay. Habang hawak niya ang pugot na ulo ng aswang, malakas siyang tumawa at itinaas pa niya ang ulo ng aswang. Napatay ko ang aswang! Napatay ko ang aswang! Ligtas na tayong lahat ngayong gabi! Nako, ang galing-galing talaga ng anak ko. Anak, ipinagmamalaki kita. Tinabig ako ni Tita Fiona at muntik pa akong mapasubsob. Mabilis siyang naglakad palapit kay Rodel. Niyakap niya si Rodel at nagmamalaki niyang ipinagsigawan sa mga tao na anak niya si Rodel. Malungkot akong napatingin dahil halo-halo ang naramdaman ko ng sandaling yun. Masaya ako na nagawang patayin ni Rodel ang aswang, pero malungkot din ako kasi alam ko na ako dapat ang gagawa nun dahil noon pa man ay sinabi na ni tatay na ako ang magiging tagapagmana ng kanyang balaraw, na ako ang susunod sa kanyang yapak. Nang dahil sa pagpatay ni Rodel sa aswang at pagliligtas niya sa aming kapitbahay, ay hinangaan siya sa aming baryo. Naging usap-usapan siya ng mga tao at ang kabayanihan na kanyang ginawa. Yun din ang naging dahilan para mas lalong yumabang si Rodel. Kapag may mga batang lumalapit sa kanya para ipahayag ang paghanga sa kanya, ay pinapalayo niya ang mga yon. Sinasabi niya na hindi siya basta-basta pwedeng lapitan ng kahit na sino. Isang gabi, habang naghahapunan sina Tita Fiona at Rodel, ay pinag-uusapan nila ang pagtaguri kay Rodel bilang bagong tagapagtanggol ng aming baryo. Grabe ka, anak. Sobrang proud ako sa iyo. 1 linggo nang nakakalipas simula nung unang pakikipaglaban mo sa aswang, pero hanggang ngayon ay pinag-uusapan ka pa rin ng maraming tao dito sa ating baryo. Ang dami nga rin pong mga babaeng humahanga sa akin eh. Yung iba nga po, hindi kayang pigilan ang sarili nila at sila na mismo nagsasabi na may gusto sila sa akin. Nako, huwag mo munang pagpapapansinin ng mga babaeng yan. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang pakikipaglaban mo sa mga aswang. Alam mo naman na madalas may sumasalakay na aswang dito, kaya hindi malabong sa mga susunod na gabi ay may aswang ka na namang lalabanan. Huwag kang mag-alala, Nay. Kayang-kaya ko ang lahat ng aswang na sasalakay dito. Basta na sa akin yung balaraw. Pero alam mo, Nay, totoo nga yung kapangyarihan ng balaraw ni Tito Tomas. Nung ginamit ko kasi yun,
Sa pagpatay dun sa aswang ay naramdaman ko na para bang may sumapi sa akin, tapos kusa nang gumalaw ang katawan ko. Mabuti na lang talaga. At hindi sinabi ni Tomas na isama sa libingan niya ang balaraw na yon. Oo nga pala. Kinausap ko na kanina si Kapitan. Sinabi ko na kailangan magbayad ng mga tao sa'yo bilang kapalit ng pakikipaglaban mo sa mga aswang. Talaga po? Ano po sabi ni Kapitan? Aba, ayaw pa niyang pumayag nung una. Sinabi niya na nung si Tomas daw ang manunugis dito, ay wala naman daw silang binabayaran. Pinaintindi ko sa kanya na isinusugal mo ang buhay mo at kung hindi sila magbabayad, ay hindi ka makikipaglaban sa mga aswang. Ayon, mukhang natakot ang loko, kaya pumayag na siya. Ang galing niyo talagang makipagnegosasyon, Nay. Hanga talaga ako sa inyo. Kaya dapat ay may parte ako sa perang ibabayad sa iyo, ha? Sa susunod na linggo ay magsisimula na magbigay si Kapitan ng pera sa iyo. Huwag kang mag-alala, Nay. Hindi ka mawawalan. Malakas na tumawa sina Tita Fiona at Rodel. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na makisali sa kanilang usapan dahil gusto kong maliwanagan ang kanilang pag-iisip. Pasensya na po kung makikisabat po ako sa usapan nyo Pero mali po ang humihingi po kayo ng pera kapalit ng pagiging manunugis ni Kuya Rodel. Hindi po kasi talaga nagpapabayad noon si tatay Huwag mong itulad si Rodel sa tatay mo. Wala kasing utak ang tatay mo. Mas lalo sana siyang yumaman kung sinunod niya ang payo ko sa kanya. Alam po kasi ni tatay na hindi mayaman ang mga tao rito. Saka hindi po trabaho ang tingin niya sa pagiging manunugis. Ginusto po niyang maging manunugis para magkaroon po ng tagapagtanggol ang baryo natin laban po sa mga aswang. Hindi po gawing trabaho. Sus! Ang sabihin mo, naiinggit ka lang sa akin kasi hindi ka ang gumagamit ng balaro ngayon. Ang dami mong pang sinasabi. Aminin mo na lang, nainggit ka. Hindi po ako naiinggit sa inyo, kuya. Tanggap ko nang ikaw ang bagong manunugis sa baryo natin. Pero gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na hindi po dapat kayo maningil sa mga tao kasi mahirap po ang buhay nila. Sa tingin mo ba, ay susundin namin yung pinagsasabi mo? Ano bang alam ng isang batang kagaya mo, ha? Panira ka palagi ng moment naming mag-ina. Huwag mo nang pansinin niyang si Ganos, Nay. Inggit lang yan. Kumain na lang tayo kasi ang sarap nitong lityong manok. Napayuko ako sa mga salitang narinig ko sa mag-ina. Alam ko na kung naroon lang si tatay, ay tututol din siya sa ginagawa ni na Tita Fiona at Rodel. Malaki kasi ang puso ni tatay pagdating sa pagtulong sa mga tao, lalo na sa mga nakatira sa baryo namin. Palagi niyang sinasabi na ang Diyos na ang bahalang gumanti sa kanya sa mga pagtulong na kanyang ginagawa. Wala na akong nagawa para pigilan sina Tita Fiona sa pagpapabayad ng mga tao kay Rodel sa pagiging manunugis niya. Muling napatunayan ni Rodel ang pagiging manunugis nang sa dalawang magkasunod na gabi na biglang umatake na naman ng aswang sa baryo namin. Labis ang pagpapasalamat ng mga tao sa kanya at sa maikling panahon ay nakuha niya na kagad ang pangarap niya na hangaan siya ng mga tao. Hindi ko maiwasang maawa sa mga tao sa baryo namin dahil sa kabila ng ligtas nga sila sa mga aswang ay nahihirapan naman silang magbayad kay Rodel. Imbis sana na ibibili nila ng bigas o iba pa nilang pangangailangan, ay inilalaan pa nila ang pera nila na pang-ambag sa perang kailangan ibayad ng mga tao kay Rodel kada linggo. Isang umaga, nagpunta ako sa likod ng aming bahay para magpunta sana sa banyo, pero napahinto ako nang makita ko si Rodel na hinahasa ang balaraw. Naramdaman niya na pinapanood ko siya, kaya tumingin siya sa akin. Ngumiti siya at pinalapit niya ako sa kanya.
Sinunod ko naman siya. Hoy, Janus! Gusto bang hawakan tong balaraw ko? Balaraw mo? Hindi naman sa'yo yan, kuya eh. Kay tatay ang balaraw na yan. Ano ka ba? Patay na si Tito Tomas. Kaya simula ngayon ay akin na ang balaraw na to. Bakit, Janus? Hanggang ngayon ba? Ay hindi mo pa rin matanggap-tanggap na hindi ikaw ang gumagamit nito ngayon? Hindi naman sa ganun, kuya. Nasanay lang kasi ako na si tatay ang gumagamit yan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya nga masanay ka na dapat ako na ang bagong nagmamay-ari nito. Dahil ako na ang bagong tagapagtanggol sa baryong ito. O ano? Gusto bang hawakan ng balaro ko? Ipapahawak mo talaga sa akin yan, kuya? Oo naman. Hawak lang naman eh. O eto, kunin mo na. Alam ko naman na gustong gusto mong mahawakan ito noon pa di ba? Kaya nga po, kuya eh. Hindi po kasi pinapahawak ni tatay yan sa akin dati. Ang sabi niya kasi, ay hahawakan ko lang yung balaraw kapag ako na po ang magmamay-ari niyan. Ang dami mo pang sinasabi. Kunin mo na. Napalunok ako nang tignan ko ang balaraw na nasa kamay ni Rodel. Pero nang kukunin ko na yon, ay bigla yung inilayo ni Rodel at malakas siyang tumawa. Nagtataka kong tumingin sa kanya. Bakit, kuya? Akala ko ba'y papahawak mo sa akin ng balaraw? At naniwala ka naman. Utu-utu ka talaga no, kahit kailan. Asa ka pang mahahawakan mo tong balaraw na to. Asang-asa ka rin talaga no. Ito ang tandaan mo. Hindi mo to mahahawakan kahit kailan. Dahil ako na ang nagmamay-ari nito. Ang sama mo, kuya. Ang sama mo. Bakit ba ganyan kayo ni tita sa akin, ha? Nung buhay pa naman si tatay, ang bait-bait niyo sa akin. Tapos nung mawala na siya, nagbago na kayong dalawa. Hindi kami nagbago. Dahil ganito talaga kami ni nanay. Kailangan lang naming magpanggap na mabait kami sa'yo nung buhay pa ang tatay mo para maging mabango kami sa paningin niya. Pero dahil wala na siya, pwede na naming ipakita kung sino talaga kami. Alam mo ba, nasukang-suka kami ni nanay nung pinakikisamahan ka pa namin. Napakasama niyo talaga. Ang sama-sama niyo. Pati si tatay, niloko niyo. Talaga? Masama kami. Ano naman ngayon? Ang importante, amin na ang lahat ng meron ng tatay mo. At ikaw, habang buhay ka ng ganyan, hindi nakapag-aral at lalaki kang mangmang. Hindi ko na kinaya ang mga salita ni Rodel ng mga sandaling yon. Kaya naman, tuluyan na akong umiyak. Tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay at dumiretso kagad sa aking kwarto. Dumapa ako sa papag at doon ko ibinuhos ang lahat ng luha ko. Awang-awa ako sa sarili ko ng sandaling yon. Pakiramdam ko kasi ay wala akong kakampi. Wala akong mapagsabihan ng nararamdaman at pinagdadaanan ko. Kasi natatakot ako na palayasin ako ni na Tita Fiona sa bahay namin. At higit sa lahat, pakiramdam ko ay mag-isa ako at wala akong ibang kasama, kundi ang sarili ko lang. Nang sumunod na gabi, pagkatapos ng hapunan, ay naghugas muna ako ng aming pinagkainan. Habang abala ako sa aking ginagawa, ay narinig ko na nag-uusap sina Tita Fiona at Rodel sa sala. Saan ka pupunta, Rodel? At dala mo pa yung balaraw? Magroronda lang ako, Nay. At bakit ka pa magroronda? Wala naman sumasalaki na aswang Wala ring humihingi ng tulong. May nakarating kasi sa akin na may mga tao nagsasabi na kumikilos lang ako kapag may inaatake na ng aswang. Baka magalit ang mga tao Baka isipin nila, hindi sulit ang binabayad nila sa akin. Paano yan? Di gabi-gabi ka lang magroronda, ganun ba? Ganun na nga siguro, Nay. Nakakainis nga Pero sandali lang naman ako sa labas. Kapag may mga tao na nakakita sa akin na nagroronda ako, uuwi na agad ako. Hindi ako magpapakatanga na hanggang madaling araw
ay nasa labas ako. Tama yan. Huwag mong pagurin ang sarili mo. O sige na, aalis na ako para makabalik din kagad ako. O sige anak, mag-iingat ka. Simula ng gabing yun, ay gabi-gabi nang umaalis si Rodel para magronda. Pero halatang hindi naman talaga siya nagroronda dahil kapag may mga tao nang nakakakita sa kanya, ay umuuwi na rin siya. Hindi siya kagaya ni tatay na hanggang madaling araw ay nasa labas para masiguro na walang aswang ang makapananakit sa mga tao. Hanggang isang araw ay muli kong narinig ang pinag-uusapan ni na Tita Fiona at Rodel at labis akong napuno ng kuryosidad sa naging pag-uusap nila. Nay, kinausap pala ako kahapon ni Kapitan. Ang sabi niya ay magronda ako sa gubat at tugisin ko yung gabunan na nakita nila ron. Ano? Ano yon? Gabunan, Nay. Isa raw yung klase ng aswang na malakas at mabagsik. Yung kulay itim ang balat at puti daw ang buhok. Diyos ko, iniisip ko pa lang ang itsura ng gabunan na yan. Kinikilabutan na ako. Parang napakapangit naman ang aswang na yan. Ako nga rin, Nay. Hindi pa kasi ako nakakakita ng gabunan sa totoong buhay. May mga tao raw kasing nakakita ron sa gabunan sa gubat. Ang sabi ni Kapitan, mas mabuti na patayin ko na yon bago pa umatake rito sa baryo. Kung makapag-utos naman niya si Kapitan, ay parang milyones ang binabayad niya sa'yo. Gusto ko na nga kaninang tumanggi pero baka tumigil ang mga tao sa pagbabayad sa akin eh. Wala na akong magagawa kundi ang tugisin ang gabunan na sinasabi nila. Pero anak, kaya mo bang patayin yung gabunan? Nay, baka nakakalimutan nyo na nasa akin ang balaraw ni Tito Tomas. Siyempre naman, kayang-kaya kong patayin yun. Kahit na gaano pa siya kalakas. Magugulat na lang kayo. Nalalabas ako ng gubat na dala ang ulo ng gabunan na yun. Humanda lang talaga siya sa akin. Yan naman talaga ang gusto ko sa'yo, anak eh. Napakayabang mo. Ang ibig ko sabihin malaki ang tiwala mo sa sarili mo. Pero mabuti na lang talaga at nasa iyo ang balaraw ni Tomas. Kasi nang dahil dyan, ay bigla kang naging isang manunugis. Pero wag kang mag-alala, kasi kakausapin ko pa rin si Kapitan. Sasabihin ko sa kanya na kapag napatay mo ang gabunan na yon, ay dapat dagdagan nila ang ibabayad sa iyo. Gusto ko na naman sanang sumabat sa usapan nila para tutulan ang sinabi ni Tita Fiona na dagdagan ang bayad kapag nagawang patayin ni Rodel ang gabunan. Pero pinigilan ko ang sarili ko kasi alam ko naman na mapapagalitan lang ako. Alam ko kasi na dagdag pasakit sa mga tao ang dagdag na bayad na yon. Bukod pa doon ay na-curious din ako sa gabunan na nabanggit nila. Hindi pa kasi ako nakakakita ng gabunan at bigla akong nagkaroon ng kagustuhan na makakita ng gabunan sa totoong buhay. Nang dahil sa kagustuhan kong makakita ng gabunan, ay nagdesisyon ako na kailangan kong sumama kay Rodel sa unang gabi ng pagtugis niya sa gabunan. Kaya nang nakita ko siyang naghahanda para umalis kinagabihan, ay nilapitan ko siya at kinausap. Kuya, pupunta ka ba ngayon sa gubat para tugisin yung gabunan? Oo. Teka, paano mo nalaman ang tungkol sa gabunan, ha? Narinig ko kasi kayo ni tita na nag-uusap eh. Pwede po ba akong sumama sa inyo? Gusto ko rin po kasing makakita ng gabunan. Okay lang naman na sumama ka. Basta papayag ka na ikaw ang ipapayag ko sa gabunan para mas madali ko siya makita. Ha? Bakit ako po ang ipapain nyo? Paano po kung patayin ako nun? Eh di ililibing ka na lang namin ni nanay. O ano? Gusto mo pang sumama? Ayoko na po. Dito na lang po ako sa bahay. Yun naman pala eh. Tumawa na lang si Rodel at saka siya umalis. Nadala
ang balaraw ng tatay ko. Nag-isip ako kung dapat ko ba siyang sundan o manatili na lamang ako sa bahay. Pero mas nanaig ang kagustuhan kong makakita ng gabunan. Kaya sinilip ko si Tita Fiona sa kwarto niya at nang malaman ko na mahimbing na siyang natutulog, ayun ang naging hudyat ko para sundan si Rodel. Nagmamadali akong lumabas ng bahay at sinundan ko si Rodel. Dumistansya ako sa kanya para hindi niya ako makita. Hindi nagtagal ay nasa loob na kami ng gubat. Nakita ko kung paano ilawan ni Rodel ang paligid niya gamit ang flashlight. Ako naman ay panayang tago ko sa likod ng mga puno at halaman. Hanggang sa bigla na lamang nawala si Rodel sa paningin ko. Medyo nakaramdam ako ng kaba. Lumabas ako sa aking pinagtataguan at luminga ako sa paligid. Hala, ba't ganun? Ba't bigla siya nawala? Saan na kaya nagpunta si Kuya Rodel? Napasigaw ako sa labis na gulat nang may brasong pumulupot sa leeg ko mula sa aking likuran. Nang humarap ako, ay nakita ko si Rodel na malakas na tumatawa. Kuya, ikaw pala yan. Akala ko aswang ka na eh. Akala mo ba ay di ko alam na kanina ka pa nakasunod sa akin, ha? Kala mo maiisahan mo ako, ha? Kuya, gusto ko talaga kasing makakita ng gabunan eh. Hindi ba ang sabi ko sa'yo, kapag sumama ka sa akin, ay ipapain kita sa gabunan? Nagbibiro ka lang naman, Kuya Rodel, di ba? Hindi mo naman talaga gagawin yun eh. Anong nagbibiro sinasabi mo? Hindi ako nagbibiro, no? Seryoso ako. Ipapain talaga kita sa gabunan. Kaya halika rito. Sumama ka. Mahigpit akong hinawakan ni Rodel sa aking braso. Sa kanya ko hinila. Dahil malakas siya sa akin, ay wala akong nagawa, kundi ang sumunod sa kanya. Kuya, parang awa mo na, Kuya. Ayoko pang mamatay. Huwag mo akong ipain sa gabunan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pa mamamatay. Ipapain lang kita para makita ko na kagad yung gabunan na yun. Kahit na, Kuya. Wala akong tiwala sa'yo. Tumahimik ka. Hindi ito mangyayari sa'yo kung di mo ako sinundan dito. Kaya para may pakinabang ka kahit papano, mas mabuti pang gawin na lang kitang pain sa gabunan. Patuloy akong nakiusap kay Rodel. Nabitiwan niya ako. Sinabi ko na uuwi na lang ako, pero panay lang ang tawa niya. Halos maiyak na ako sa labis na takot dahil pakiramdam ko ay mamamatay na ako sa gabing yun. Hindi nagtagal ay huminto si Rodel at tumingin siya sa paligid. Kuya, maawa ka sa akin. Sige na naman oh, pakawalan mo na ako. Uuwi na lang ako, Kuya. Sorry na talaga. Manahimik ka nga dyan. Gusto ko na kagad patayin ang gabunan na yon dahil ayoko magpabalik-balik dito sa gubat. Diyan ka lang, ha? Hoy, gabunan! Nasaan ka? Magpakita ka sa akin. May dala akong bata dito para sa'yo. Iaalay ko ang batang to sa'yo. Nang sa ganun, may makain ka ngayong gabi. Kung gusto mo siyang kainin, lumabas ka at kunin mo siya sa akin. Gabunan! Magpakita ka! Kuya, tama na. Please. Natatakot na ako, Kuya. Tama na. Uuwi na lang ako. Tumahimik ka nga! Gabunan! Magpakita ka na! Huwag ka nang umarte dyan! Kunin mo na ang batang to kung gusto mong makain ng sariwang karne! Gabunan! Magsasalita pa sana ako nang may narinig kaming kaluskos mula sa aming unahan. Nanlaki ang mga mata ko nang mula sa isang makapal na halaman ay unti-unting lumabas ang isang nilalang na may nakakatakot na itsura. Kulay itim ang balat niya at mahaba ang puti niyang buhok.
Pulang-pula ang kanyang mga mata na animoy nagbabagang bolang apoy. Meron siyang mahaba at matutulis na mga ngipin. Alam ko na yun na ang gabunan na tinutukoy ni Kapitan. Gusto kong makakita ng gabunan sa personal, pero nang nasa harapan ko na siya, ay para bang mahihimatay na ako sa sobrang takot. Sa wakas, nagpakita ka rin sa akin, gabunan. Sabi ko na nga ba at hindi mo matitiis ang alay ko sa'yo. Kuya, please. Huwag mong gawin sa akin to, kuya. Maawa ka, huwag mo akong ialay sa kanya. Tumahimik ka nga ang ingay mo. O gabunan, heto, sa'yo na ang batang ito. Gawin mo kung anong gusto mo sa kanya. Kainin mo, patayin mo. Ikaw na ang bahala. Malakas akong itinulak ni Rodel. Napasubsob ako sa lupa at mas naging maliit ang distansya ko sa gabunan. Nakita ko ang gabunan na titig sa akin. Tumutulo ang malapot na laway mula sa bibig niya. Nakatingin siya sa akin na para bang isa akong napakasarap na pagkaing nakahain sa kanyang harapan. Unti-unting lumapit ang gabunan sa akin. Nang halos isang dipa na lamang ang layo ng gabunan, ay doon na kumilos si Rodel. Mabilis siyang tumakbo papunta sa gabunan. At dahil nasa akin ang atensyon ng gabunan, ay hindi niya napansin ang paglapit sa kanya ni Rodel. Inundayan ni Rodel ng dalawang magkakasunod na malakas na saksak ang gabunan gamit ang balaraw. Isa sa tiyan at isa sa dibdib. Napaatras ang gabunan at bakas sa mukha niya ang labis na sakit. Alam ko na kung normal na patalim ang ginamit ni Rodel, ay hindi magtatamo ng matinding pinsala ang gabunan. Pero dahil sa makapangyarihan ang balaraw ng tatay ko, ay parang tinadtad ng saksak ang epekto nun sa gabunan. Sasaksakin sana ulit ni Rodel ang gabunan, pero nagawang makailag ng gabunan. Malakas na itinulak ng gabunan si Kuya Rodel. Nang matumba siya, ay nagkaroon ng pagkakataon ang gabunan para tumakbo papalayo. Sinubukan pang habulin ni Rodel ang gabunan, pero mabilis siyang nawala sa paningin namin at hindi na namin nalaman kung saan pa yon nagsuot. Anak ng malas talaga! Nakawala pa ang hayop. Sayang, dapat pala ay pinagsasasaksak ko na siya sa leeg. Marahan akong tumayo. Nanginginig ako dahil sa labis na takot. Ang akala ko talaga ay katapusan ko na kanina. Nanlilisik ang mga mata ko nang tignan ko si Rodel. Sinugod ko siya at pinagsususuntok ko ang kanyang tiyan. Paano mo nagawa sa akin yung kuya? Paano mo nagawa sa akin yon? Bakit kailangan mo akong ipain sa gabunan? Ang sama-sama mo. Paano? Kung napatay niya ako, ha? Napaka-arte mo naman, Janus. Bakit? Namatay ka ba? Magpasalamat ka nga't buhay ka pa. Dahil sa akin. Hindi kita mapapatawad. Hindi kita talaga mapapatawad. Galit ako sa'yo. Galit na galit. Wala akong pakialam kung galit na galit ka sa akin. At wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Saka naging effective naman yung pagpaing ko sa'yo, di ba? O ano, nakita mo na? Lumabas kagad yung gabunan. Kahit na pe. Kung nandito lang sana si tatay, hindi ganyan ang gagawin niya para mapatay niya yung gabunan. Hindi ka karapat dapat na maging manunugis kasi ipapahamak mo ang ibang tao para lang makapatay ka ng aswang. Katulad ka rin nila. Wala kang pinagkaiba sa aswang. Hoy! Hindi ikaw ang magsasabi kung karapat dapat akong maging manunugis, ha? Bakit? Sino ka ba, ha? At saka kahit anong sabihin mo, isa na akong manunugis ngayon at walang makakapagpabago nun. Habang nasa akin ang balaro na to, ay isa akong mahusay na manunugis.
Sana ay mawala ng kapangyarihan ng balaraw na yan. Sigurado ako na kung magiging isang normal na patalim lamang yan, ay hindi mo na kaya makipaglaban sa mga aswang. Nagulat ako nang malakas akong sinampal ni Rodel. Sa lakas ng sampal niya na yon ay para bang humiwalay sandali ang aking kaluluwa sa katawan ko. Sinapu ko ang aking pisngi at hindi na ako makapaniwalang tumingin kay Rodel. Alam kong masama ang ugali niya, pero hindi ko akalain na kaya rin niya akong saktan ng pisikal. Tumigil ka na ha! Kapag ako'y di nakapagpigil sa'yo, hindi lang yun ang makukuha mo. Baka bugbugin pa kita. Magpasalamat ka na lang at buhay ka. Buwisit, makauwi na nga. Naglakad na si Rodel palabas ng gubat. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya dahil natakot ako na baka balikan ako nung gabunan. Kinabukasan ng umaga, sa almusal, ay ikinuwento ni Rodel kay Tita Fiona ang nangyari. Sinabi rin niya na nagalit ako dahil ipinain niya ako sa aswang na gabunan. Imbis na pagalitan ni Tita Fiona si Rodel, ay ako pa ang pinagalitan niya. Sinabi niya na dapat daw ay magpasalamat na lang ako dahil naging bahagi ako ng pagtugis ni Rodel sa sinasabing gabunan. Ano nangyari? Napatay mo ba yung gabunan, anak? Hindi nga po eh. Pero nasaksak ko siya gamit yung balaraw. Isa sa tiyan at isa sa dibdib. Hindi ba kapag nasugatan ng aswang gamit ang balaraw na yon, ay manghihina siya at matagal na gagaling ang sugat niya? Tama. Natatandaan ko na sinabi nga yan ni Tomas sa akin dati. Kaya dapat ay samantalahin mo na sugatan pa rin ang gabunan na yon. Mas madali mo siyang mapapatay sa kalagayan niya ngayon. Huwag mo nang palampasin ang pagkakataon mong ito, anak. Huwag kang mag-alala, Nay. Dahil mamayang gabi ay pupunta ulit ako sa gubat at sisiguraduhin ko na mapapatay ko na ang gabunan na yon. Oo nga pala, kausapin niyo na mamaya si Kapitan ha. Sabihin mo sa kanya na mapapatay ko na yung gabunan. Kaya dapat ay maganda na siya ng dagdag na bayad para sa akin. Oo na. Mamaya ay pupuntahan ko si Kapitan. Ako nang bahala dyan. Basta kapag nabayaran ka, ay huwag mong kalilimutan ang parte ko. Ito naman si nanay oh. Wala pa nga sa kamay natin eh. Parte mo na kaagad ang iniisip mo. Aba, mabuti na ang pinapaalala ko lang sa'yo. At baka magkalimutan pa. Nang matapos ng kumain, sina Tita Fiona, ay saka lang ako kumain. Habang kumakain ako, ay bumalik sa alaala ko yung gabunan na nakaharap ni Rodel nung nakaraang gabi. Sigurado ko na nanghihina pa rin yun hanggang sa sandaling yun dahil sa sugat na nakuha niya mula sa makapangyariang balaraw. Hanggang sa isang ideya ang pumasok sa utak ko. Isang ideya para isabotay ang pagpatay ni Rodel sa gabunan. Hindi pa rin kasi nawala ang galit ko sa kanya dahil sa ipinain niya ako sa gabunan at muntik na akong mamatay. Nagkaroon ako ng kagustuhan na gumanti sa kanya sa isang paraan na hindi niya aakalain. At ang naisip kong paraan para gumanti ay ang unahan si Rodel sa pagpatay sa gabunan. Nang matapos ko ang mga dapat kong gawin, ay umalis ako sa bahay na may dalang itak. Sinabi ko kay Tita Fiona na kukuha lang ako ng panggatong sa gubat, pero ang totoo ay hahanapin ko ang gabunan para patayin. Malakas ang loob ko na gawin yon dahil alam ko na mahina pa rin ang gabunan at kahit bata ako at wala sa akin ang makapangyarihang balaraw, ay walang magiging laban ang gabunan sa akin. Isa pa, umaga, kaya alam kong mahina ang kahit na anong uri ng aswang kapag meron pang araw.
Pagdating ko sa loob ng gubat, ay agad kong sinimulan ang paghahanap sa gabunan. Humanda ka talaga, Kuya Rodel. Akala mo yata ay basta ko na lamang palalampasin ang ginawa mo kagabi. Tignan natin ngayon. Hindi ka mapahiya sa lahat kapag ako nakapatay sa gabunan. Bumalik ako sa kung saan nagpakita sa amin ang gabunan nung nakaraang gabi. Nakita ko ang bakas ng natuyong dugo sa lupa at sinundan ko yun. May kaba akong nararamdaman pero pilit ko yung pinaglabanan dahil mas nanaig sa akin ang kagustuhan kong gumanti kay Rodel at ipahiya siya. Makalipas ang halos kalahating oras ng paglalakad, ay nagtaka ko dahil nawala na ang bakas ng dugo. Luminga ako sa paligid at naghanap ako ng lugar na maaaring pagtaguan ng gabunan. Nasaan kaya ang gabunan na yun? Saan kaya siya nagtatago? Sigurado ako, nasa paligid lang siya. Hindi na yun makakalayo dahil sa mga sugat niya. Nandito lang yun sa paligid. Naglakad-lakad pa ako ng kaunti hanggang sa may napansin akong isang kuweba na may maliit na pasukan. Sa tingin ko ay kayang pumasok doon ng isang tao basta't yuyuko siya. Bigla kong nagkaroon ng kakaibang pakiramdam sa kuweba na yun. Nagkaroon ako ng hinala na baka doon nagtatago ang gabunan. Lumapit ako sa pwesto at pikit mata kong pumasok doon. Namangha ako dahil malawak pala ang loob ng kuweba. Sa tagal ko sa baryo namin at makailang beses na akong nakapunta sa gubat, ay noon ko lang nalaman na meron pala dong ganong kuweba. Naglakad-lakad ako habang panayanling ako sa paligid. Bigla akong tumigil sa paglalakad nang may narinig akong kaluskos sa aking unahan. Napalunok ako at hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa hawak kong itak. Sana naman ay yung gabunan na yun para mapatay ko na siya. Naglakad akong muli hanggang sa nakarating na ako sa dulo ng kuweba. Wala akong ibang nakita roon kundi malalaking bato. Teka, mukhang wala naman dito yung gabunan eh. Ang mabuti pa kaya lumabas na ako. Pagtalikod ko ay natigilan ako nang isang ahas ang nakita ko na mabilis na papalapit sa akin. May kalakihan ng ahas at halos kasintaba siya ng isa kong binti. Sa gulat ko ay hindi ko nagawang makagalaw. Hindi ko rin naisip na gamitin ang itak laban sa ahas dahil pakiramdam ko ay biglang nablangko ang aking utak. Nang malapit na sa akin ng ahas, ay isang itim na nilalang ang mabilis na sumulpot sa aking harapan. Dinampot niya ang ahas sa ulo at dinurog niya yon gamit lamang ang kanyang mga kamay. Marahang pumihit ang nilalang paharap sa akin. Nagimbal ako ng todo nang malaman ko na yun ay ang gabunan. Napanganga ako, mas lalo kong hindi nakagalaw sa kinatatayuan ko. Bago ko makita ang gabunan, ay ilang beses kong inisip kung ano ang gagawin ko sa kanya sa sandaling makaharap ko na siya. Pero nang nasa harapan ko na siya, ay hindi naman ako makagalaw dahil sa labis na takot. Nanlilisik ang mga mata ng gabunan para yung nagbabagang apoy sa dilim. Parang anumang sandali ay sasakmalin niya na ako at kakainin. Ngunit biglang napaluhod sa lupa ang gabunan at sinapo niya ang sugat sa kanyang dibdib. Bumakas ang labis na sakit sa kanyang muka. Hindi ko alam, pero imbis na patayin ko ang gabunan, ay nakaramdam pa ako ng awa para sa kanya. Nagdadalawang isip ko siyang nilapitan. Inilapat ko ang kamay ko sa likod niya
pero bigla siyang umangil. Kaya naman, napaatras ako. Umalis ka na rito, bata. Hindi ka dapat nagpupunta sa kuwebang ito. Dahil minsan ay may mga naliligaw na ahas dito. Gusto ko lang pong magpasalamat sa pagliligtas niyo po sa akin kanina. Kung hindi niyo po pinatay yung ahas, ay baka natuklaw o nalingkis na po ako nun at nilunok ng buo. Pero, Mamang Gabunan, bakit niyo po ako niligtas? Bakit niyo po yung ginawa? Hindi po ba isa po kayong gabunan? Dapat po, ay hinayaan niyo na lang po akong atakihin ng ahas para mas madali niyo po akong makakain. Tama ka, bata. Isa nga akong gabunan. Pero hindi lahat ng gaya ko ay pumapatay ng mga tao. At natatandaan kita. Ikaw yung batang kasama ng lalaking umatake sa akin kagabi. Ang totoo po niyan ginawa po niya akong pain para po sa inyo. Iniisip niyo ba na kaya ako lumapit sa inyo ay para patayin at gawin kang pagkain? Nagkakamali kayo. Lumapit ako sa inyo para ipaalam na wala ako sa gubat na ito para umatake sa inyong baryo. Nandito ako para manirahan ng mapayapa. Inunahan lang ako ng pag-atake ng lalaking kasama mo. Kaya hindi na ako nakapagsalita. Doon kasi sa pinanggalingan kong lugar ay tinutugis ako ng mga tao. Ang akala kasi nila ay masama kong uri ng aswang. Tinitigan ko ang gabunan. Hindi ako makapaniwala na may gabunan pala na kagaya niya. Yung hindi na may merwisyo sa mga tao at ang tanging gusto lang ay mabuhay ng mapayapa. Doon ko napagtanto na marami pa pala akong hindi nalalaman tungkol sa mga aswang at kung paano sila mamuhay. Mamang Gabunan, pasensya na po kayo. Kung alam lang po sana namin na ganun po ang dahilan kung bakit po kayo nandito sa gubat, ay hindi na sana kayo inatake ni Kuya Rodel. Ano bang klaseng sandata ang ginamit niya sa akin? Bakit hindi ko magawang mapagaling ang sugat ko? Kahit ilang beses ko nang dinilaan ang mga ito. At hanggang ngayon, ay napakasakit pa rin niya na para bang unti-unting nauubos ang lakas ko. Yun po kasi ang balaraw ng tatay kong manunugis na ang pangalan po ay Tomas. Nang mamatay po si tatay, ay ako po ang dapat nagagamit nun sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero sabi po kasi ni Kuya Rodel ay masyado pa po akong bata para maging manunugis Kaya siya po ang gumagamit ng balaraw ng tatay ko. Teka, tama ba narinig ko? Isang manunugis ang iyong ama at ang pangalan niya ay Tomas. Opo, Mamang Gabunan. Bakit po? May kilala rin akong Tomas na isang manunugis. Binata pa lamang siya nung nakilala ko siya. At gaya ng iyong ama, ay meron din siyang gamit na balarawa. Nung una, ay tinugis niya ako dahil kailangan niya ang aking dugo. Sinabi raw ng antingero na nagbigay sa kanya ng balaraw na upang mas maging makapangyarihan ang kanyang balaraw, ay kailangan niyang paliguan ang dugo ng isang gabunan. Nang malaman ko ang dahilan niya kung saan niya gagamitin ang balaraw, ay kusa akong ibinigay ang dugo ko sa kanya. At simula noon, ay naging magkaibigan na kaming dalawa. Hindi po kaya si tatay po naging kaibigan niyo, Mamang Gabunan? Kasi po, isang antingero rin po kasi ang nagbigay sa kanya ng balaraw na yun. Sa tingin ko ay tama ka. Ang tatay mo nga manunugis na naging kaibigan ko noon. Alam mo ba, napakabait ng tatay mo, bata. Ipinagtanggol niya ako sa mga tao
At sinabi niya na hindi ako dapat katakutan. Nakakatuwa naman po. Parang talagang pinagtagpo pala tayo ng tadhana. Ay oo nga pala. Mamang Gabunan, ako nga po pala si Janus. Janus, ngayon ay sigurado na ako na ang tatay mo nga ay si Tomas na nakilala ko noon. Hindi ko makakalimutan na sinabi niya sa akin na kapag nagkaroon siya ng anak na lalaki, ay Janus ang ipapangalan niya. Ako naman, si Guban. Tatawagin ko na lang po kayong Mangguban. Pero gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo kasi ang totoo po niyan eh. Nandito po ako para patayin kayo. Gusto ko po kasing gumanti kay Kuya Rodel. Yung lalaki po na umatake sa inyo kagabi. Galit na galit po ako sa kanya. Kasi ginawa po niya akong pain para sa inyo. Kapag ako po kasi ang nakapatay sa inyo, ay sigurado pong mapapahiya siya sa mga tao sa baryo namin. Bakit hindi mo pa ako patayin? Para makaganti ka na sa lalaking yun. Hawak mo ng itak. Hindi na ako makakalaban dahil napakasakit pa ng mga sugat ko. At nangihina pa ako. Hindi po, Mangguban. Hindi ko na po kayo papatayin dahil nalaman ko po na mabait naman po pala kayo. Tapos, kaibigan pa po kayo ni tatay. Hayaan nyo na lang po akong bumawi sa inyo. Gagamutin ko po ang sugat nyo. At paano mo naman gagawin yun? Isa kang batang albularyo ba? May kaalaman ka ba sa panggagamot? Wala po. Pero, magtatanong po kay Mang Celso. Mahusay po na albularyo siya sa baryo namin. Itatanong ko po sa kanya kung ano po mabisang gamot sa sugat. Hindi na nagsalita ang Gabunan na si Guban. Tumitig siya sa akin pero wala na ang tapang sa kanyang mukha. Bakit po ganyan po kayo makatingin sa akin? Wala lang. Naaalala ko kasi ang tatay mo. Nagdahil sa'yo. Hindi na ako nagtataka na mag-ama nga kayo dahil parehas kayong may mabuting kalooban. Kayong dalawa pa lang ang taong nagpakita sa akin ng kabutihan kahit isa kong Gabunan. Mangguban, itinuro po kasi sa akin ni tatay na kapag may nangangailangan daw po ng tulong at meron akong kayang itulong ay tumulong po ko. Pero Mangguban, aalis po muna ako at pupuntahan ko po muna si Mang Celso para makapagtanong na po ako sa kanya kung ano po ang gamot sa sugat. Huwag po kayo mag-alala kasi hindi ko po sasabihin sa kahit na sino na nandito po kayo. Lalo na po kay Kuya Rodel. Kasi po, gusto ka po niyang patayin. Babalikan ko po kayo kagad dito. Hintayin niyo po ako ah. Maraming salamat sa iyo, Janus. Salamat dahil pinatunayan mo na kahit isa kong Gabunan ay maaari pa rin akong makatanggap ng kabutihan sa isang tao na kagaya mo. Ngumiti ako kay Mangguban bago ako lumabas ng kuweba. Habang naglalakad ako palabas ng kuweba, ay hindi pa rin ako makapaniwala na ang Gabunan na nakilala ko ay naging kaibigan noon ni tatay. Nang makilala ko si Guban, ay nawala na ang takot ko sa kanya at naramdaman ko na totoo ang lahat ng sinabi niya. Pagkalabas ko ng gubat, ay dumiretso ko sa bahay ni Mang Celso. Itinanong ko sa kanya kung ano ang gamot sa sugat. Sinabi niya na maaari ko raw gamitin ang bayabas pero mas mabisa raw ang oregano. Sinabi niya sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Tamang-tama kasi maraming tanim na oregano sa likod ng bahay namin. Tinanong naman ni Mang Celso kung sino ang may sugat at sinabi ko na si Tita Fiona. Nagmamadali akong umuwi at dumiretso ko sa likod ng bahay namin. Habang kumukuha ko ng dahon ng oregano, ay nagulat ako nang marinig ko ang sigaw ni Tita Fiona sa likuran ko. Mabilis naman akong humarap sa kanya. Bakit ngayong ka lang bumalik, ha? Ang sabi mo'y kukuha ka lang ng panggatong sa gubat. O siya,
Nasaan ang mga panggatong na nakuha mo? Ano po kasi? Hindi po ako nakakuha kasi inaya po ako ni Nabentong na maglaro po ng patintero. Ganun nga po. Pambihira. Talagang inuna mo pa ang paglalaro. Ang tamad mo talagang bata ka. Marami pa naman po tayong panggatong, tita eh. Gusto ko lang po sanang magdagdag. Ay nako, ewan ko ba sa'yo? Puro ka nalang palusot. At yan, bakit ka kumukuha dyan ng daon ng oregano? Saan mo gagamitin ang mga yan? Sa ano po? Maglalaro po kami ng bahay-bayan. Gagamitin po namin ito na pera-perahan. Ay nako, tama na nga ang laro-laro na yan. Magsaing ka na at malapit na tayong kumain. Huwag ka nang umapila dahil makakatikim ka ng palos sa akin. Sige na, bilisan mo. Sinunod ko na lang ang inutos ni Tita Fiona dahil baka magduda siya kapag inuna ko ang pagkuha sa dahon ng oregano. Yun nga lang, hindi ko maiwasang mag-alala para kay Guban dahil alam ko na kailangan magamot kagad ang mga sugat niya. Pagkatapos naming mananghalian ay naging sunod-sunod na ang utos ni na Tita Fiona at Rodel sa akin. Pagkakataon ko na sana yon para puntahan si Guban pero hindi ko nagawa. Hanggang sa kumagat na ang dilim. Habang kumakain, sina Tita Fiona at Rodel ay muli nilang pinag-usapan yung gabunan. Oo nga pala, Rodel. Pupunta ka ba ngayon sa gubat para patayin yung gabunan? Oo, Nay. Kailangan mapatay ko lang gabunan na yon para matapos na ang pagpunta-punta ko sa gubat. Napapagod na ako eh. Tama yan, anak. Dapat, bago matapos ang gabing ito, ay madala mo na kay Kapitan ang ulo ng gabunan na yon para makakuha na tayo ng dagdag na bayad. Pero kuya, hindi ba sugatan na yung gabunan bago siya tumakas? Hindi kaya sa oras na to patay na siya? At paano ka naman nakakasiguro na patay na nga siya? Hindi ba kuya yung balaraw ni tatay ang nakasugat sa kanya? Alam naman po natin ang epekto ng balaraw na yun sa mga aswang eh. Kaya sigurado ako na patay na siya. Kaya mas maganda na wag mo na siyang tugisin. Masasayang lang ang oras mo. Magpapagod ka lang. Oo nga no. Sa bagay, may punto yung sinabi mo. Hindi pwede, Rodel. Kailangan makasiguro tayo na patay na talaga ang gabunan na yon. Kailangan maipakita mo kay Kapitan ang pugot na ulo ng gabunan. Kasi ang sabi niya, ay hindi niya dadagdagan ang binayad niya sa'yo kung wala yon. Ay nako. Yang si Kapitan talaga masyadong sigurista. Oo, nanay. Pupunta pa rin ako ng gubat ngayon para masiguradong patay na nga yung gabunan. Kinabahan ako at natakot sa naging desisyon ni Kuya Rodel. Sa lagay kasi ng gabunan, kapag nakita siya ni Rodel, ay sigurado ko na hindi niya magagawang lumaban o tumakas. Habang patuloy na nag-uusap sina Tita Fiona at Rodel, ay bumubuo na ako ng plano sa utak ko kung paano ko maililigtas ang gabunan sa gabing yon. Nang umalis na si Rodel para tugisin ang gabunan, ay naghintay ako ng ilang minuto bago ako lumabas ng bahay. Siniguro ko na tulog na si Tita Fiona para wala akong maging problema. Pagdating ko sa gubat, ay tinungo ko ang kuweba na kinaroroonan ni Guban. Dala ko na ang mga dahon ng oregano na gagamitin ko para gamutin ang mga sugat niya. Inilagay ko yon sa isang bayong na naglalaman ng iba ko pang kailangan. Natagpuan ko si Guban na nakahiga sa tabi ng isang malaking bato at bakas sa mukha niya ang labis na panghihina. Inilapag ko sa lupa ang dala kong lampara. Pasensya ka na po Kung ngayon lang po ako bumalik. Ang dami ko pa po kasi ginawa sa bahay namin Ang daming utos sa akin ng Tita Fiona ko at ni Kuya Rodel. Pero wag po kayong mag-alala. Dala ko na po ang gamot para sa sugat niyo. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya sa akin. Dahil
Tinutulungan mo ko. May dala rin po pala akong tubig at pagkain. Baka po kasi nagugutom na po kayo eh. Huwag kang mag-alala. Dahil lumabas ako kanina para manghuli ng ligaw na hayop. May nahuli akong baboy ramo at yun na kinain ko. Nangihina ako dahil sa mga sugat ko. Kung ganun po, Mangguban, gagamutin ko na po mga sugat nyo. Sige po, humiga na lang po kayo riyan. Inumpisahan ko na ang paggamot sa mga sugat ni Mangguban. Inilabas ko ang isang lumang damit at ibinalot ko roon ang mga dahon ng oregano. Makailang beses ko yung pinukpok gamit ang bato. Nang kumatas na ang mga dahon, ay ipinatak ko yun sa mga sugat ni Mangguban. Tiisin nyo lang po kasi maapdi po talaga to. Walang-wala ang sakit ng gamot na yan kumpara sa mga sugat na nakuha ko mula sa mga taong nanakit noon sa akin. Dahil iniisip nila na isa akong masamang aswang. Mangguban, ako na po ang humihingi ng tawad sa mga taong nanakit sa inyo noon. Saka, sa pagsaksak po sa inyo ni Kuya Rodel. Ay oo nga pala, butit na banggit ko si Kuya Rodel. Nandito po siya ngayon sa gubat kasi hinahanap ka po niya. Gusto po kasi niyang makasiguro na patay ka na. Kaya wag po muna kayong lalabas dito sa kuweba ha. Sino ba ang Rodel na yun? At gusto niya akong patayin? Anak po siya ng pangalawang asawa ng tatay ko. Siya po ang gumagamit ngayon ng balaraw ni tatay. Kahit sinabi nun ni tatay na ako ang dapat na susunod na tagapangalaga po ng balaraw. Tinapos ko na ang paglalagay ng gamot sa sugat ni Mangguban. Bago ko siya iwanan, ay ipinaalala ko sa kanya ulit na wag siyang lalabas ng kuweba sa gabing yun dahil baka makita siya ni Rodel. Nang nakalabas na ako ng kuweba, ay naging maingat ako dahil baka makita ko ni Kuya Rodel. Sa awa naman ng Diyos, nakauwi ako sa bahay namin nang hindi niya ako nakikita. Masaya ako nang humiga ako para matulog dahil alam ko na nagawa kong tulungan si Mangguban na magamot ang kanyang mga sugat. Nang mga sumunod na araw ay palihim akong nagtutungo sa kuweba na nasa gubat para lagyan ng gamot ang mga sugat ni Guban. Kapag nandun ako ay palagi kaming nagkikwentuhan. Ikinuwento sa akin ni Mangguban ang mga alaala nila ni tatay at kung paano siya nito pinoprotektahan noon. Ipinahayag din ni Mangguban ang kalungkutan niya dahil patay na si tatay. Ayon sa kanya, marami pa sanang maililigtas na tao si tatay mula sa mga masasamang aswang kung buhay pa sana ito. Nakikita ko sa iyo. Nasusunod ka sa yapak ng iyong ama, Janus. Lahat ng katangian na meron siya, ay meron ka rin. Sa ngayon po, Mangguban, mukhang malabo na pong mangyari yun eh. Lalo na't na kay Kuya Rodel po ang balaraw. Ang sabi nila kasi ay bata pa ako para gumamit po ng ganung sandata. Tandaan mo, wala sa edad ang pagiging tagapagtanggol at manunugis. Basta maganda ang hangarin mo at may tapang kang harapin ang kalaban, ay sapat na yun para maging karapat dapat ka sa balaraw ng iyong ama. Tinandaan ko ang sinabing yun ni Mangguban. Kahit paano ay muli akong nagkaroon ng pag-asa na darating ang tamang panahon at magiging isa rin akong manunugis na kagaya ng aking ama. Nagpatuloy ako sa pagdalaw kay Mangguban sa kuweba. Naging mabagal ang paghilom ng mga sugat niya dahil sa yun ay sugat mula sa balaraw ni tatay. Ngunit isang umaga, habang abala ko sa paghahain ng almusal, ay nagulat ako nang malakas na tinawag ni Rodel si Tita Fiona. Humahangos na pinuntahan ni Tita si Rodel sa kwarto nito. Dahil sa kuryosidad ay sumunod na rin ako roon. Nagimbal ako
nang makita ko na hawak ni Rodel ang balaraw at puno yun ng makapal na kalawang. Diyos ko! Ano nangyari sa balaraw? Bakit nagkaroon niya ng mga kalawang? Hindi ko nga rin po alam eh. Pagising ko, ganito lang itsura nito. Kagabi naman hindi pa to ganito eh. Baka naman, napasayan ng itabi mo. Sigurado ako, Nay, na tuyong-tuyo to bago ko to itabi kagabi. Nay, kahit basa pa ito kagabi, ay imposibleng magkaroon to agad ng ganito kakapal na kalawang. Anong imposible? Tingnan mo nga, at kasing kapal ng mukha mo ang kalawang niyan. Pero, tita, hindi po ba sabi nun ni tatay ay hindi kinakalawang ang balaraw na yan? Manahimik ka nga. Walang may tutulong ang mga sinasabi mo sa problema ko ngayon. Hindi ko magagamit sa pakikipaglaban ng balaraw na to ng ganito. Hindi ko na nararamdaman ang kapangyarihan ng balaraw. Ang mabuti pa ay hasain mo na yan. Pakintabin mo uli. Bakit ngayon pa yan nangyari? Pambihira naman o. Paano mo mapapatay ang gabunan? Baka dahil sa kalawang yan ay wala na rin niyang kapangyarihan. Ay nako, bakit kasi hindi mo iniingatan ng balaraw eh? Nagmamadaling nagpunta si Rodel at si Tita Fiona sa likod ng bahay. Sinundan ko sila roon. Sinimulang hasain ni Rodel ang balaraw. Pero lumipas ang ilang minuto ay hindi man lang nabawasan ang kalawang na meron yon. Natakot ako dahil baka nawalan na ng bisa laban sa mga aswang ang balaraw ni tatay. Kung bakit yun nangyari ay wala akong ideya. Hanggang sa tila sumuko na si Rodel at naiinis niyang itinapon ang balaraw. Nagulat ako kasi tumingin siya sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Lumapit siya at hinawakan niya ang damit ko. Ikaw na hayop kang bata ka. Ikaw ang may kagagawa nito eh. Hindi ba't sinabi mo na sana ay mawala ng kapangyarihan ng balaraw? Malamang, nagkatotoo ang sinabi mo. Nagdilang demonyo ka. Tama na yan, Rodel. Huwag mong sayangin ang oras mo sa batang yan. Walang kapangyarihan ang salita niya, kaya imposibleng siya ang dahilan kung bakit kinalawang ang balaraw. Buisit! Buisit talaga! Iyon ang gagamitin ko ngayon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Lalo na sa pesting gabunan na hanggang ngayon ay hindi ko pa sigurado kung patay na ba o buhay pa. Mag-isip tayo ng paraan. Basta, hindi pwedeng malaman ng mga tao ang nangyari sa balaraw mo. Dahil kapag nalaman nila na wala na yung kapangyarihan, ay siguradong hihinto na sila sa pagbabayad sa iyo. Kaya ikaw, Janus, huwag mong sasabihin sa iba ang nangyari sa balaraw, ha? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, pangako po. Wala po akong pagsasabihan na kahit na sino. Naglakad na pabalik sina Tita Fiona at Rodel sa loob ng bahay. Kinuha ko mula sa lupa ang balaraw. Sandali lang po. Paano po itong balaraw? Wala na yan silbi. Kung gusto mo, itapon mo. O kaya itago mo. Pahala ka na kung anong gusto mong gawin dyan. Nagpatuloy sila sa pagpasok sa bahay. Naiwan akong puno ng kalungkutan habang nakatingin sa balaraw. Hindi ako makapaniwala na mangyayari ang ganung bagay sa isang sandata na ginamit noon ni tatay para protektahan kaming lahat. Sigurado ko na kung nasaan man si tatay, ay malungkot din siyang kagaya ko. Kinagabihan, nang tulog na sina Tita Fiona at Rodel, ay pinuntahan ko si Mangguban sa kuweba. Bukod sa mga dahon ng oregano, ay dinala ko rin ang balaraw. Pagdating ko sa kuweba, ay nilagyan ko kagad ng katas ng oregano ang mga sugat ni Mangguban. Kumusta na po ang pakiramdam nyo, Mangguban? Kumpara nung unang beses tayo nagkakilala, ay mas maayos na ako ngayon. Mabagal talaga ang paggaling ng mga sugat ko. Pero mabuti ng ganito. Kesa naman, mas lumala pa ang nangyayari sa akin. Maraming salamat, Janus.
Wala pong anuman, Mangguban. Sandali. Kanina ko pa napapansin na malungkot ka. Meron ka bang problema? Hindi ko muna sinagot ang tanong ni Mangguban. Inilabas ko ang balaraw at ipinakita yun sa kanya. Nagulat si Mangguban nang makita niya ang balaraw. Sandali lang. Hindi ba't yan ang sandata ng iyong ama? Anong nangyari? Bakit naging ganyan ang anyo niyan? Hindi ko nga rin po alam eh. Nagising na lang po si Kuya Rodel na puno na po ito ng kalawang. Lahat po kami nagtataka kung bakit ito naging ganito. At sabi po ni Kuya Rodel ay hindi niya na nararamdaman ang kapangyarihan ng balaraw. Kaya wala na raw po itong silbi. Sa pagkakaalam ko, at base na rin sa mga sinabi sa akin ni Tomas, ang balaraw na yan ay nilikha para sa kabutihan at panlaban sa kasamaan. Kung gagamitin yan sa maling paraan, ay mawawalan daw yan ng kapangyarihan. Kung ganun, mukhang alam ko na po kung bakit po ito naging ganito. Naniningil po kasi si Kuya Rodel ng pera sa mga tao sa baryo namin kapalit po ng pakikipaglaban niya po sa mga aswang. Siguro ang pagiging sakim niya po ang dahilan ng pagkawala ng kapangyarihan nitong balaraw. Nalulungkot po ako kasi sa tatay ko po ito Ito po ang matibay na alaala na nung nabubuhay pa po siya ay naging bayani siya sa aming baryo. Marang tinapik ni Mangguban ang likod ko. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng aking luwa. Nagtaka ko nang biglang kinagat ni Mangguban ang kanyang braso. Nakita ko ang pag-agos ng dugo niya mula sa sugat na siya mismo ang may gawa. Mangguban, ano pong ginagawa niyo? Bakit niyo po sinugatan ang sarili ninyo? Hindi ba ang dugo ko naging dahilan kung bakit naging mas makapangyarihan ang balaraw na yan? Subukan natin ulit kung may babalik din ba ng dugo ko ang kapangyarihan ng balaraw. Kinuha ni Mangguban ang balaraw at ipinatak niya sa talim nun ang kanyang dugo. Nang halos mapaliguan na ng dugo niya ang balaraw, ay namangha ako dahil mabilis na natunaw ang kalawang na naroon. Ibinalik niya sa akin ang balaraw. Ipinunas ko yun sa aking damit at mas lalo akong namangha dahil bumalik na yon sa orihinal nitong itsura. Kahit katiting na kalawang ay wala na akong nakita sa balaraw. Wow! Ang galing! Tama nga po kayo, Mangguban. Ang dugo niyo nga po ang makakapagpabalik ng kapangyarihan ng balaraw. Nararamdaman ko po ang kapangyarihan niya. Grabe! Ang lakas! Isang karangalan sa akin na ang dugo ko ang nakapagpabalik ng kapangyarihan ng isang sandata na ginagamit sa pakikipaglaban sa kasamaan. Ngayon, ikaw na ang nagmamay-ari niyan, Janos. Huwag ka nang papayag na makuha yan sa'yo ng kahit na sino. Tandaan mo, walang ibang karapat dapat na gumamit niyan kundi tanging ikaw lamang. Dahil gaya ng iyong ama, ay may mabuti kang puso. Nangangako po ako sa inyo, Mangguban. At pati na rin po kay tatay. Na hindi ko po ito ibibigay kahit kanino. Lalong-lalo na po kay Kuya Rodel. Ganyan nga. Kahit bata ka pa lang ay dapat marunong ka ng manindigan sa kung ano ang sayo at kung ano ang tama. Sigurado ako na labis kang ipinagmamalaki ng tatay mo. Magsasalita pa sana ako nang bigla kong may narinig na kung ano sa loob ng aking utak. Tila may naririnig akong mga taong nagsisigawan. Nang ipikit ko ang mga mata ko, ay sandali kong nakita ang isang aswang na umaatake sa aming baryo. Sa pagbukas ko ng aking mga mata, ay habol ko ang aking paghinga. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Parang sinabi po sa akin ng balaraw na may aswang po na umaatake sa baryo namin ngayon. Kung gano'n ay umalis ka na, ito na ang pagkakataon mo para ipakita sa lahat na karapat dapat kang maging tagapangalaga ng balaraw ng iyong ama.
Puno ng kumpiyansang tumango ako at walang pagdadalawang isip akong lumabas ng kuweba. Malaki ang naitulong ng mga sinabi sa akin ni Mangguban. Yun na nagpalakas ng loob ko at nagparealize sa akin na kailangan kong pangalagaan ng Balaraw upang hindi na yun muling mapunta sa maling tao. Pagdating ko sa aming baryo, umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ng aswang. Humarap siya sa akin at galit na galit niya akong sinugod. Naramdaman ko ang isang puwersa na tila sumapi sa akin. Isang puwersa na siyang gumabay sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Iniwasan ko ang pag-atake ng aswang at nang makita ko na nakababa ang depensa niya, ay sinaksak ko siya sa tiyan. Muling umungol ang aswang nang dahil sa labis na sakit. Pero tila mas lalo siyang naging mabangis nang masugatan ko siya. Muling sumugod ang aswang papunta sa akin. Nang ilang di pa na lamang ang layo niya, ay bigla siyang tumalon para sunggaban ako. Mabilis na gumana ang utak ko. Lumuhod ako at nang malapit na siya, ay itinutok ko sa kanya ang balaraw. Sakto na bumaon ang balaraw sa noo ng aswang. Nang hugutin ko ang balaraw, ay walang buhay na bumagsak ang aswang sa lupa. Ang galing! Nakapatay ako ng aswang! Sa pagtayo ko, ay masayang nagpalakpakan ng mga tao sa paligid ko. Bakas sa mga mukha nila ang paghanga sa aking ginawa. Hanggang sa lumapit sina Tita Fiona at Rodel sa akin. Sandali lang. Paano mo naalis ang kalawang sa Balaraw? Hindi mo na kailangan malaman pa, kuya. Akin na nga yan. Ibalik mo sa akin ang Balaraw. Dahil ako dapat na gumamit yan. At hindi ang isang batang kagaya mo. Hindi ko na ito ibibigay sa'yo, kuya. Alam mo bang nawalan nito ng kapangyarihan? Dahil sa kasakiman mo, ginamit mo to para makakuha kayo ng pera sa mga tao. Hoy, hindi totoo yan ha? At saka ano naman, kung humingi kami ng bayad, sinusugal ni Rodel ang buhay niya. Kaya ibalik mo na sa kanya ang Balaraw. Ayoko, tita. Kahit na ano pang gawin nyo, ay hindi nyo na makukuha sa akin ang balaraw na to. Ako na ang gagamit nito. Simula sa gabing ito. Labis na nagalit si Tita Fiona sa akin. Akmang sasampalin niya ako, pero biglang dumating si Teacher Samuel, kaya hindi nagawang ituloy ni Tita Fiona ang pagsampal sa akin. Tama na, Aling Fiona. Hindi ko na rin kayang manahimik sa mga pangaaping ginagawa nyo kay Janus. Baka hindi nyo alam na araw-araw ako nagmamanman sa labas ng bahay nyo at nakikita ko kung paano nyo tinatrato si Janus na parang isang alipin. Hindi ko na palalampasin ang ginagawa nyo sa kanya dahil ididemanda ko kayo ng child abuse. Child abuse? Teacher naman. Teka, baka pwede natin pag-usapan ito. Huwag kang mag-alala dahil pag-uusapan talaga natin ito sa korte. Naluluwa ako na napangiti kay Teacher Samuel, lalo na nang sabihin niya sa akin na tapos na ang pagpapahirap ni Tita Fiona at Rodel sa akin. Humingi rin siya ng tawad sa akin kung bakit natagalan bago siya nagkaroon ng lakas ng loob na umaksyon. Bumagsak ang mundo ni Tita Fiona at Rodel nang ituloy ni Teacher Samuel ang pagdedemanda sa kanila. Pero sa araw na huhuli na sana sila ng mga pulis, ay bigla silang tumakas at walang nakaalam kung saan sila nagtago. Simula noon ay si Teacher Samuel na ang tumayong guardian ko at muli kong naramdaman ang pagmamahal ng isang tatay dahil sa kanya. Patuloy pa rin akong nakikipagkita kay Mangguban at siya ang nagsanay sa akin sa paggamit ng balaraw. Habang lumalaki ako, ay may ilan pa ring aswang na umaatake sa baryo namin at ako na ang palaging nakikipaglaban sa kanila. Ngayon ay may sarili na akong pamilya, pero nakakalungkot lang na bigla na lang hindi nagpakita si Guban sa akin
sa hindi malamang dahilan. Ganun pa man, ay hindi ko makakalimutan na naging malaking bahagi siya ng buhay ko at ng pagbabago ko bilang tao. Pero dala ko ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa kanya na hindi dapat husgahan ang isang nilalang base sa itsura, kundi sa kung ano ang nilalaman ng puso nito. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.